Ayan, magandang araw po sa lahat. Nandito naman po ako, Nyolo III, sa ngalan po ng ating boss Mark Ramos, sa ngalan po ng ating kapatid Banat Boy. Nandito naman po ako, si Nyolo III. At magkakaroon po tayo ng mga iba't ibang interview dito. Abangan nyo po kasi inaayos na po, nakalinya na po si Attorney Jesus Francis, Falsis, Attorney Claire, Sentry. Ang dami rin pong guest dito. Malupit tong channel na to. Okay, umpisahan na po natin. Ito po ang ating unang topic ngayon. Ito po. Yan. Ito, pasok. Madali lang po ha. Yan. Patuloy na hinihimay na. Ito na po. Pagpasensyahan nyo na. Bago lang po. Training. Ayan. Okay, ito na po. Ito na po ang ating bagong topic. Ito na po. Sino pa ba? Siyempre si Marcoleta. Ayan po si Marcoleta po. Kung saan nakatago po dito si Gutesa. Nasaan si Gutesa? Nasaan si Gutesa? Nasa peluka ako. Peluka ako. Diyan siya nakatago. Diyan siya nakatago. Nakakumot. Okay, ano ba problema na ito? Patuloy na hinihimay ng Billionario News Channel ang isinapublikong salin ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta napansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Nako po! Yan ang nga ba sinasabi ko, masyadong kontrobersyal. Yan ang sinasabi ko. Dapat po kasi, pag masyado tayo nagbibida-bida, walang maibabato sa atin. Paano to? Lahat na lang pinagbidaan. Lahat na lang kinahulan. Ay, sabit pala, Itong exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. We have to be accountable for everything we do. Yes. So it's just right that people have access to it. Yeah, Mr. Rumulya is very right about there because is very right about that, because if you're a government official, you must be transparent all times. Okay, because transparency is an important factor if you're a government official, because you are paid by the Filipino people imploring the aid of the Almighty God. So if you are really corrupt and you are hiding different anomalies, you must be not be a government official, mother, father. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Okay, tandaan po natin ang malupit na tandaan natin ang malupit na numero. Ang net worth niya o pag-aari niya, okay, pag-aari niya, labas na mga utang, labas na mga bayarin, labas na lahat, 51 million. Labas na lahat wala nang problema. Walang binabayarang utang, 51 billion. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind. Yan hindi siya tumanggap. So, gumastos siya sa pansarili niya. Sa loob ng 51 million na yon, siyempre, tumakbo ka, gagastusin mo ngayon yung 51 million na ngayon na iyong natatagong pera. Kasi
Wala naman nag-ambag sa'yo, wala kang utang na loob. Wala naman tumulong sa'yo. So, ang tanging option mo ay tulungan lang ang sarili mo. Sa loob ng 51 million na yon, doon mo pag-uugutan ng iyong election fund. Malinaw yan. Sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Yun, doon na tayo naloko. Kundi ba naman loko-loko? Pwede ba naman yon? 51 million lang yung ari-arian mo. Tapos gumagastos ka ng 100 plus million. Eh, sinong binubobo nito? O, kita nyo? Anong kabobohan to, Marcoleta? Paano naging bobo ka? Diba? Hindi kasi bobo ka. O, diba? Kasi bumuka na eh. Bumuka na po ang anomalya. Kaya bobo ka. Ayan o, bobo ka. O, ayan o, bumuka eh. Paano nangyari yun? Nagkaroon ka lang ng 100 na million na gastos. Ang pinanggastos mo yung 51 billion mo. Eh, saan mo kinuha yung kulang? Hindi ka naman nag-declare na may utang ka sa SALN. Na may liabilities ka. O, saan mo kinuha yon? O, sa China ba yan? Because no West Philippine Sea. O, saan mo kinuha yon? Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. O, kita mo? Yung palang sabit na eh. Paano ka nagkakaroon ng ganong kalaking gastusin kung hindi mo naman kayang i-provide yung ganong kalaking gastusin dahil kakapusing ka dahil 51 million lang ang iyong pag-aari. Eh, ang gagastusin mo ay 142 plus. Oh, 100 million plus. Ganyan range. Paano mo nagawa yun? Hindi ka ba umutang? Oh, ibig sabihin, doon pa lang, may kontrobersya na. Parang si Gutesa. Mahilig mag-falsificate talaga. Manang-mana ang galawan. Kitang-kita mo kung dito, pinapalsificate niya na ang kanyang SALN, eh paano ba kaya yung ibang tao? Okay? Sa sarili mo, minamali mo na, pinipeki mo na. Eh syempre, yung ibang tao, mas madali mong pekein. Bakit? Kasi po, sanay na sanay ka na. You are expert in falsificating. My God, you're getting to my nerves. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito. Ayan pala, hindi 142, 112 lang po. Kahit na. Pero ang pag-aari mo lang ay 51. Paano mo nagagawa yun? Kumbaga, bibili ka ng rep. Bibili ka ng rep. Ang rep ay 10,000. Ang pera mo 5,000. Pero nakabili ka ng rep. Doon pala magtataka na eh. Paano ka nakabili ng rep? 5,000 lang yung pera mo. Yung presyo ng rep, 10,000. Oh, hindi ka ba ng utang? Hindi ka ba ng snatch ng cellphone? Hindi ka ba ng hold up ng bangko? May ginawa ka. Oh, pero hindi mo dineklara kung saan. Oh, di ba? Oh. Niklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Ayan. Hindi po pwede yan sa ombudsman. Hindi po pwede yan sa taong bayan. Dahil lantarang panduruga po ito. Lantarang pandurugas. Mandurugas po ang tawag dyan. Ibig sabihin, yung SALN, ginawa niyong katatawanan lang. Hindi niyo siniseryoso.
Gaya ni Chis Escudero, ni Bongo, ni Mark Villar, ni Camille Villar. Yan ang ginagawa nyo. Huwag kayo mag-alala, may lifestyle check naman eh. Machi-check kayo niyan. Pag ginusto ng ombudsman, automatiko lifestyle check tayo. Dito pa lang, wala pang lifestyle check. Kita mo na yung anomalye eh. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ang aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Kita mo? Lumago ang pag-aari mo, tapos wala kang dinideclare kung saan nanggagaling yung mga paglago ng pag-aari mo. Ano yan? Saan pagaling yan? Sa China? Nagtatanong lang po kami sa Duterte. Kasi kaduda-duda yan eh. Gumagastos ka sa election, wala kang utang na declared. 51 million lang ang pera mo. Pero nakagastosan mo yung 112 million. Kahit saan analyzation mo dalhin yun eh. Halatang halata eh. Diretso natin. Balat Boy, shoutout pare. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest. Kita mo, wala ka pa declared na negosyo. Ano yan? Kabobohan? Saka kumukuha ng revenue mo para ma-increase yung revenue mo. Saan? Okay sana kung may business ka dyan eh. Kaso wala. Ano yan? Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda. Yan, kitang-kita nyo kung paano kayo niloloko. DDS pa more. Barbie Duterte ay sandar na si Barbie. Ayan, nakakita mo kung gaano masyadong bida-bida sa Senado. Akala mo kung sino. Yung pala, impacto. Diba, bago tayo magbida-bida, bago tayo mag-feeling malinis, lalo na sa mga Duterte Black na tanga, ayusin nyo muna yung bakuran nyo. Mga galawan nyo, bato kayo ng bato sa iba, ang babantot nyo. Duterte ay sangdar na Okay, dumako na po tayo sa pangalawa natin pong topic. Saglit lang po, kukunin lang natin. Dito na po tayo sa ating pangalawang topic. Saglit lang po. Si Barbie nag-blackout na, naduwag di na sumipot, baklita. Natakot ay tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na.